Mabayang araw sa inyo lahat. Ako nga pala si Chermiel Espadio mula sa ikalawang pangkat. Sa video ito, makikita ang pakikipagpanayam ng iba ko pang mga kagrupo para sa aming gawain. Sa pamamagitan ng aming pakikipagpanayam, inalam namin ang kanilang problema sa kanilang mga trabaho at paano nila ito solusyonan. Halina't saksihan ang kanilang mga kasagutan. Ano po ang iyong pangalan? Ako si Luz Dominga S. Amal, Ilang taon ka na po? 45 years old. Saan ka po nakatira? Sa Suli, Florida Blanca, Pampanga. Ano po ang iyong tinapos na pag-aaral? College level. Ano ang iyong hanap buhay? Pagtitinda. Ikaw po ba ay isang permanente, kontraktual o manggagawa? Manggagawa. Ano ang iyong suliranin sa hanap buhay? Suliranin. Yung minsan may benta, minsan wala. Yun ang nagiging problema ng isang tindahan. Paano mo ito nasusolusyonan? Tiyaga lang. Tiyaga, tsaka maghahanap ng paraan para makahanap ng pampuhunan. Maraming salamat po. Pinansyal na suporta at pautang. Magbigay ng low-interest loans o microfinance programs upang matulungan ang mga tindera na makapag-umpisa o mapalago ang kanilang negosyo. Maaari rin silang bigyan ng mga pautang para sa pagpapaganda ng kanilang mga tindahan o sa pagkuha ng mga bagong kagamitan. Ano ang iyong pangalan? Ako ay si Amable Galang. Ilang taon ka na? 52 years old. Saan ka nakatira? Barangay San Jose, Florida Blanca, Pampanga. Ano ang iyong itinapos na pag-aaral? Vocational lang. Tsaka, yun, vocational lang. Ano ang iyong hanap buhay? Naggugupit minsan, marunong maggupit, construction, tricycle driver, lahat. Basta kaya ko, gagawin ko. Ano ang iyong suliranin sa hanap buhay? Yun, hindi naman lahat malakas yung hanap buhay araw-araw. Kagaya ng pamamasada, minsan mahina. Hanap ako ng ibang paraan na kaya kong gawin para pagkakitaan. Kagaya ng mga sa sideline ako sa electrician, sa magle-lettering. Yun, basta may magpapagawa, kung kaya ko gagawin ko para kumita ako. Kasi minsan hindi naman malakas lahat yung trabaho. Yun. Paano mo ito sinusolusyonan? Yun nga, ginagawan ko ng paraan. Pag mahina, gumagawa ko ng paraan para sa ibang pagkakitaan. Financial assistance at subsidy programs. Magbigay ng mga pautang o ayuda upang matugunan ang mga tricycle driver na mapabuti ang kanilang kabuhayan, tulad ng microfinance programs na may mababang interest. Maaari rin magbigay ng subsidies para sa pagbili ng mga bagong tricycle o sa pagpapagawa ng mga sirang unit. Ano ang iyong pangalan? Ako si Paulo M. Pingo. Fire Officer 3, Paulo M. Pingo. Ilang taon ka na? Ano ba ako? 33 years old. At saan ka po nakatira? Taga Barangay San Jose, Florida Blanca, Pampanga. Ano ang iyong tinapos sa pag-aaral? Tinapos, bali graduate ako ng Bachelor of Science in Nursing. Registered nurse ako. Pero mahirap sa hospital. Tsaka, noong time namin, pag-graduate, medyo mahirap yung
maging regular sa hospital dahil sobrang daming nurse noong time na yun. Kaya naghanap ako ng ibang alternate na pwedeng maging occupation. Kaya napunta ako dito sa Bureau of Fire Protection. Ano ang iyong suliranin sa hanap buhay? So, yung hanap buhay ko, ito nga is pagiging bumbero. Siguro, yung suliranin namin dito, hindi lang ako, is number one, yung truck namin, yung fire truck, luma na siya. So, madami, parang tao lang yan na tumatanda. Pag matanda ka na, medyo marami nang nararamdaman. Ganon din yung truck namin, madalas siya sa pagawaan. Second na suliranin namin dito is kulang kami sa personnel, sa manpower. So every time na may fire operation, medyo nahirapan kami. Imagine, for example, ang responde namin is sa Nabuklod or San Ramon. Kung maglalatag kami ng 10 hose, dalawa lang kami, tatlo or dalawa lang kami minsan, akyat baba ka sa bundok, nakakapagod. Ayun. So, second na suliranin namin dito sa fire station is yung kulang sa manpower. Siguro last na suliranin namin dito sa fire station sa Florida is yung isa pang fire station, which is substation. Mas maganda kasi sa isang lugar, sa isang munisipyo or city, hindi lang isa yung fire station. Meron siyang substation na tinatawag namin. For example, dito, meron pa kami banda sa, for example, sa resettlement, di ba? Kung nakapunta na kayo doon, congested dun sa resettlement, sa Kapalit, Palmayo, Pabandag, and Pandagiling. So, yun. Palagi ko yun yung mga suliranin namin dito na sana, in coming years, ma-compensate ng bureau. Ayun. Paano mo ito sinusolusyon nyo? So yun, yung number one na suliranin namin tulad kanina is yung fire truck. Pinipili namin solusyonan through nagsisend kami ng isang letter ng letter yearly lagi yun kay munisipyo, sa DILG, at the same time sa National Headquarters ni Bureau na nagre-request kami ng fire truck. And luckily, marami pa din kasi talagang cities and municipalities dito sa Pilipinas na yung iba wala pang fire truck, kaya yun binibigyan nila, kaya ayun medyo nahirapan tayo sa request. Dun sa manpower naman, yung second, yung sa operations personnel, ang ginagawa na solusyon namin is tawag dito, ganun din, nagsisend din kami na sulat, ako lang kami sa personnel, pero yun nga, tulad din sa fire truck, tawag dito, humingi kami ng additional personnel dito, pero ang regional headquarters din kasi sa mga ibang provinces within Region 3, katulad sa Zambales, yan, medyo kulang pa yung mga personnel dyan, kaya sila, yung iba, sila yung nabibigyan. Pero nabibigyan naman tayo, yun lang, talaga medyo kulang pa yung tao dito para sa fire response at fire calls. And lastly, yung third ko na sinabi, yung sa substation, ayun, sa substation din, syempre, medyo malaki ang budget nun, katulad din sa truck, marami pang cities, municipalities sa Pilipinas na yung iba yung fire station sila is hindi pa katulad nito, yung iba nasa mga school pa, ganun. So wala pang established na fire station sa iba. So yun yung napapriority, lalo sa mga liblib na mga lugar kaya. So yun. Though kami naman, feeling ko naman, hindi kami nagkukulang sa mga solutions dahil dinadaan naman namin sa proper, which is nagbibigay kami ng request letter para makita nila na gumagawa kami na action.
Do yun, kahit marami pang kulang dito, rest assured naman at saka may pagmamalaki naman namin na wala kaming pagkukulang pagdating sa responde. Talagang para kaming superhero na bumbero niya. Thank you po. Mga insentibo at pagkilala. Magpatupad ng mga programang naglalayong kilalanin at gantimpalaan ang mga firefighter na nagpapakita ng kausayan at dedikasyon sa kanilang trabaho. Halimbawa, mga awards, bonus, at mga public recognition para sa mga firefighters na nagsasakripisyo ng kanilang buhay upang iligtas ang iba. Ano ang iyong pangalan? Magbilagi ka ulo. Ilang taon ka na? 39 years old. Saan ka nakatira? Walong sampo sa Grave Flight at Lakapapa. Ano ang iyong tinapos na pag-aaral? Bachelor of Science in Information Technology. Ano ang iyong hanap buhay? As an IT staff in this school, Ano ang iyong suliranin sa hanap buhay? mostly kapag nawawala ng internet connection sa mga offices. So, yun yung pinaka-peak or sabihin natin worst case scenario pag nawala ng connection. Paano mo po ito sinusolusyonan? Well, first things first, simple troubleshooting. So, ano ba yung reason ba't nawala ng internet connection? So, yun yung unang-unang dapat alamin. Bakit nawala? So, simple troubleshooting, check yung connection, check yung power, check yung router. Okay po. Yun lang po. Thank you po. So, ganun lang. Pagsasanay at pagpapaunlad ng kasanayan. Magbigay ng mga advanced training program at certification courses para sa mga IT professional sa mga emerging technologies tulad ng artificial intelligence, data science, cybersecurity, cloud computing, and blockchain. Maaari rin mag-alok ng mga partnership sa mga international tech companies upang ang mga IT professionals ay magkaroon ng pagkakataong mag-aral sa mga global standards. Ano po ang inyong pangalan? Ako ay si Jenny Morales, Ilang taon na po kayo? 44 years old, Saan po kayo nakatira? sa San Roque daw, Lubao, Pampanga. Ano po ang inyong natapos na kurso? Ako ay tapos ng Bachelor of Science in Accountancy at kumuha ng 30 units of methods in teachings. Kaya ako ay nagtuturo ngayon dito sa public school. Ano po ang inyong hanap buhay? Ako ay kasalukuyang public school teacher, permanent, sa Wenceslao Elementary School. Meron po ba kayong naging suliranin o problema sa inyong naging trabaho? Sa aking trabaho ay wala naman akong naging suliranin o naging problema. Ang masasabi ko lang na medyo problema ay yung kakulangan ng textbooks ng mga bata. So, kailangan bilang isang teacher, ikaw ay maging isang resourceful para yung mga estudyante o pupils mo ay makasabay sa iyong mga tinuturo. Paano niyo po ito nasolusyonan? Katulad na sinabi ko kanina, bilang isang guro, kailangan mo maging resourceful at kung minsan, kung kinakailangan, ay mag-abono ka para lang masolusyonan or magkaroon ng mga printed materials na gagamitin ang mga estudyante. Lamang po ang aking mga katanungan. Maraming salamat po. Pagtaas ng sahod at benepisyo. Isang mahalagang hakbang ay pagtaas ng sahod ng mga guro at pagbibigay ng mas maraming benepisyo tulad ng health insurance, hazard pay, at mga retirement benefits. Ang mga benepisyo na ito ay magpapataas ng moral ng mga guro at magsisilbing insentibo upang mapanatili sila sa kanilang propesyon. At doon na nga nagtatapos ang mga panayam na aking mga kagrupo. Naway may naintindihan at naunawaan kayo sa aming video. Muli, ako si Chermiel Espagio mula sa ikalawang grupo. Maraming salamat sa pakikinig at sana may natutunan kayo.